Naka-full alert na po ang PNP para tiyakin ang seguridad ng mga estudyanteng magbabalik eskwela ngayong araw. At kaugnay niyan, makakausap po natin live dito sa studio si Police Chief Superintendent Christopher Lacsa, Acting Deputy Regional Director for Operations ng NCRPO. Magandang umaga po, General Lacsa. Magandang umaga rin, Madam Maris. Naman. Maris na lang po. At makakasama rin po natin si Police Senior Superintendent Bong Delcamat, ang Chief of Regional Police Community Relations Division ng NCRPO. Magandang umaga po, Senior Superintendent Delcamat. Magandang umaga rin sa iyo. Salamat po sa inyong pagbisita sa Kapit Balita. Alam po namin na talagang busy rin po kayo kasabay ng pagsisimula po ng klase. Ano po ba yung mga paghahandang ginagawa ng PNP ngayong balik eskwela na angat marami rin ang pabalik ng Maynila para pumasok sa kanilang mga eskwelahan? Actually, nung Saturday pa kami naka-declare ng full alert. Full alert. We have more or less 10,000 personnel na inilatag natin for this purpose, especially sa mga bus terminals, mga crime-prone areas, and nag-establish kasi kami ng police assistance desk sa mga eskwelahan. Just like what we did nung COMELEC nung election. Yes. Paano niyo po, sir, pinili yung mga eskwelahan na paglalagyan ng mga police assistance desk? Ito yung may mga eskwelahan kasi mga clustered na ginawa namin pag magkakalapit lang, nag-cluster na lang kami. Then, halos lahat ng identified schools na talagang maraming mga estudyante, yun ang nilagyan namin ng mga police assistance desk. So far, may mga natatanggap na po ba kayong mga problema o mga aberya? So far, wala pa kaming natatanggap na problema. No? Ang natatanggap naming informasyon ay nagiging maayos naman ang unang araw ng pasukan at makikita natin yung mga police assistance desk natin na tinatauhan ng ating pulisya, katuwang na rin ang ating mga barangay officials. Sir, ano yung mga normal na problems na ina-anticipate natin kapag mga ganitong unang araw ng pasukan? Normally, ang mga anticipated problem dyan, yung mga bagong mag-aaral sa paaralan natin, yung mga umiiyak, yung mga magulang din na nahihirapan na mag-akay ng anak nila, at yung paghahanap din ng kanya-kanya mga classroom. At tungkulin pa rin po ito ng mga pulis? Sa police assistance desk, nakaantabay ang pulisya natin para tulungan ang mga school authorities natin. Sir, sa mga babiyahe pa lang po, ano po ba ang dapat na asahan ng mga biyahero po natin? Nag-expect po tayo ng talagang traffic. Anyway, sa mga bus terminals naman, meron tayong mga police detectives, mga bus marshals, para i-secure yung mga bibiyahe, mga kababayan natin bumibiyahe, lalo mga estudyante. So anyway, sa bus terminals naman, we have mga assistance centers, police assistance centers, na willing mag-assist or mag-secure, i-secure yung mga bus terminals natin. At sa mga estudyante naman po, ano po ba yung mga dapat nilang tandaan kaugnay sa security? Especially ngayong marami talagang mga tao na nasa kalsada, papasok sa kanilang mga eskwelahan, sobrang matindi yung daloy ng traffic. Yeah, in line with this, nung nag-launch tayo ng Brigada Eskwela, kasama natin yung DepEd, nag-distribute kami ng mga flyers, ng mga leaflets. Anyway, nakalagay dito lahat ng mga numbers, at saka mga paalala sa mga mag-aaral. Lalo na sa mga magulang at mga guro. Pwede nating banggitin, sir, yung ilan sa mga paalala sa mga mag-aaral, nakalagay dito, huwag magsusuot ng mamahaling alahas. Sige nga po, banggitin nyo yung ilan sa mga tips na pwede nating ibigay sa mga estudyante, no? Huwag ilabas at gumamit ng cellphone sa labas ng paaralan. Huwag maglakad sa mga madidilim na daan ng nag-iisa kung ito ay hindi maiiwasan. Iwasan ang mga masisikip na daan. Huwag magtiwala o makipag-usap sa mga taong hindi kilala. Huwag lumabas ng gate ng eskwelahan. Antayin na lang ang sundo. Huwag sumakay o lumapit sa sasakyan ng isang nagmamagandang loob na hindi naman kakilala. Huwag tumanggap ng anumang regalo mula sa mga estranghero. Huwag sumama sa anumang paanyaya mula sa tao o mga taong hindi kakilala. Umiwas o lumayo sa anumang gulo sa loob o labas ng paaralan. Umiwas, tumakbo at isumbong sa maestra, magulang,
pulis o sa barangay ang mga taong nagpupumilit ipagsama ka palabas ng paaralan. And most Ito of yung all, mga be paalasan. vigilant, ano? So, yun po yung mga estudyante, mga magulang, yan po yung mga dapat nating ipaalala sa ating mga anak para talagang ligtas tayo. May mga karagdagang paalala lang po, Senior Superintendent. Yes, sa ating mga magulang, gabayan natin lagi ang ating mga anak in and out of the school. Lagi nating ipaalala sa kanila yung sinasabi nating do not talk to stranger. Pag hindi natin maiwasan yan, do not trust stranger. Nandyan ang mga guro natin, nandyan ang mga kapulisan natin, pagtiwalaan po natin sila. Pati yung mga numbers, dapat alam ng mga anak natin, numbers sa bahay. Sige, Pati yung number nila sa bahay. Yes. Pero at the same time, sige nga po, banggitin nyo lang po yung hotline na pwedeng tawagan ng ating mga magulang o ng mga estudyante sakaling may mga aberya, problema, ano ba ang pwede nilang tawagan? Yes, Kamaris, ang hotline natin sa NCRPO, meron tayong 2920, tsaka meron din tayo nung hotline na 0915-888-8181. Meron pang isa, yung 0999-901-8181. Yan ang mga hotline numbers ng NCRPO. Ulitin lang po natin, ang hotline na pinakamadaling tandaan, 2920. At para na rin dun sa mga pwedeng may mga hawak na cellphone, save nyo na po, 0915-888-8181 at 0999-901-8181. Alright? Yes, Alright, so maraming salamat po sa lahat ng mga paalala nyo sa ating Thank you, mga ma'am. estudyante, sa mga magulang, at salamat din po sa hotline na binigay nyo para sa mga problema na maaari pong idulog ng mga magulang at mga estudyante sa ating kapulisan. Maraming salamat po muli, Senior Superintendent Del Camat, at syempre kasama rin po natin ngayon si Acting Deputy Regional Director for Operations ng NCRPO, si Police Chief Superintendent Christopher Lacsa. Magandang umaga po sa inyo, sir.